Naniniwala ba kayo na ang pahinga sa isang linggo ay nakakatulong sa atin? Bakit natin ito ginagawa? At sino ang nag-utos sa atin? Alam niyo ba, isa sa mga utos sa Ten Commandments na nabigay sa atin ng Diyos ay ang pagpapahinga. Minsan, ito ang pinagwawalang bahala natin. Isa na ako dyan. Siguro dahil sa kaya pa ng katawan natin o di kaya naman gusto nating kumita ng pera dahil sa mga daily needs natin. Ang pagbabawal sa pagsabi ng kasinungalingan, pagnakaw, pagpatay o pangangalunya ay malinaw na hindi natin dapat gawin sa kapwa dahil ito ay kasalanan sa Diyos. Pero yung utos sa atin na dapat magpahinga, okay lang bang hindi natin sundin o dayain natin? Ang pagpapahinga every week ay importante ba? Pwede natin malinlang ang usaping ito, pero regalo ng pagpapahinga ay isang alok ng Diyos na ihinto ang trabaho isang araw sa isang linggo ay pagpapatunay, papaalala sa atin na ang Diyos ang nagbibigay o mag-provide ng pangangailangan natin sa pang-araw-araw at hindi ang pagtrabaho natin na walang hinto o constant labor. 6 na araw na pagtatrabaho at isang araw na pagpapahinga ay isang biyaya ng Diyos para sa ating kapakinabangan na maging malakas o refresh at mas lalong epektibo sa ating trabaho. Tandaan ho natin na ang pahinga ay disenyo sa atin bilang kanyang mga ninalang at ito ay utos sa atin. Exodus 20:8-11. Lagi mong tandaan at tilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inalaan para sa akin. Ang pamamahinga po ay hindi lang para sa atin, kundi ito ay para sa Diyos. Inilalaan natin ang ating oras, ang buong araw para sa Kanya. Dahil yan din po ang ginawa niya, siya ay lumikha sa lahat at sa 7 araw, siya ay namahinga. At sa ating pamamahinga po ay andun yung pag-spend ng time natin sa simbahan bilang pagsamba sa Kanya. Yun lamang po at salamat. At ngayon po, isi-share ko, tunghayan nyo ang aming pamamahinga sa Gold Coast. Andito kami ngayon sa Surfers Paradise. Tingnan natin yung beach. Ngayon napakalamig, mahangin at malamig pa. Ano ba yan? Uy, tingnan natin. Ito na ang beach sa gabi. So inayos na nila. Nice na nila yung beach. Bukas makikita natin. Hindi pa. Parang inano lang nila. Yeah, parang meron lang silang elevated. So, yan, that's the Surfers Paradise in the evening.
morning! So, this is our second day today, or actually 1.5 day. This is our hotel room. It's so nice. Let's go outside. It's ocean view, pero malayo ito dun sa main ng Surfers Paradise. So, but it's good. It's a bit windy. Yep. Nice. Thank God for this opportunity. So, ito naman yung loob ng room. Ayan si Lloyd. Yeah, magbe-breakfast na kami. Breakfast namin ay Weet-Bix lang at saka banana and then coffee. So, may konti akong pandesal. Ayan. Let's go and have breakfast. Yes, eto na kami in the morning. It's 12 o'clock. Nasa beach na kami. So, ganito itsura. It's a beautiful day. Isn't it, Han? Yes, yes. Yay. So, ito na siya. So, hindi na nila binago yung elevated one. Hindi na siya pantay. Pero okay lang din. Diba? Oh, diba? Ang ganda. Ang ganda pag winter kasi yung kulay ng tubig is crystal. Hindi kulay. Makikita mo, crystal yung tubig. Kung nakikita niyo yung boat na yan, that boat pumping sand going back to the beach kasi yan yung nawala nung bagyo, parang binabalik nila to level the beach. So yan yung purpose kung bakit may bangkat dyan. Ayan! I'll take photo of you there. Guys, just too busy. There's 2 Hilton towers, aren't there? Punta kami dito sa Pacific Fair shopping mall. Maganda siya. Para siyang resort. Ayan. Malaking shopping mall pero di ko na kayo iikot. Papasok na kami sa loob. Punta na kami sa unit. Alis na kami dito. Let's go, darling.